Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 na ang problema nga ni customer, may tumatagas na langis dito sa kinakabitan niya ng oil filter. At nang pina-check up niya, sinisingil siya ng 30,000 dahil nga sa kailangan daw palitan itong buong kinakabitan ng oil filter. Pero nung chinek up ko mga boss, ang nakita ko lang naman, dito sa o-ring ng oil filter galing yung leak ng langis dahil nga sa sobrang higpit. Ayan mga boss, kung napanood nyo yung part 1, pinalitan ko na ito ng bagong oil filter at iilalim ako dyan para mailagay ko na nga itong drain plug niya na number 14. Siyempre, punasan ko muna yan bago ko ilagay yung drain plug. Pag okay na, pwede ko na ngayon ipakapit itong drain plug niya dito sa oil pan. Tapos gagamit ako dyan ng socket rin sa number 14 para ma-final ko na yung higpit dito sa drain plug. Ipakita ko sa inyo yung drain plug mga boss, kung makikita nyo, malalim yung position nitong drain plug. Baka mamaya maghanap kayo. Ito naman ngayon yung langis na drinin ko. Yan yung ginamit kong pang-flashing sa makina. Oh, madali putik ah. Diba? 4 na litro na. Diba? Oo. Ang dumi oh. Madali putik. Ayan yung sinasabi ko mga boss, lalo na't diesel yung makina mo, mas maganda bago mo ilagay yung paborito mong langis, mag-flashing ka muna. At ito ngayon yung langis na ikakarga ko dito sa makina ni customer mga boss, RevX UB Express. Yan kasi yung bagong labas na langis ngayon ni Petron. Talagang heavy duty yan mga boss. Kahit na malayo yung biyahe mo, okay na okay yan. O kaya naman pangkargahan yung sasakyan mo. Mas maganda yan kasi hindi siya agad umiitim. Gaya nga ni customer na ang sabi niya nga sa akin, malayuan din daw ang biyahe niya. Kaya ako na yung nag-suggest sa kanya na ito ang gamitin niya. RevX UB Express Multigrade. Bukod kasi sa matining na yung andar ng makina niya, malamig pa ito sa makina. May nakaredy nga palang lang si customer na 7 liters. Pero 6 liters lang muna yung ikinarga ko dahil nga sa ipa-start muna namin itong makina ni customer after na ma-switch off. Tsaka ngayon namin siya susukatin gamit nga itong dipstick. After ko nga maisalig yung 6 liters, ilagay ko na itong engine cap niya. Tapos punta ako dito sa dipstick niya. Siyempre naman para masukat ko yung langis na inilagay ko dito sa makina. Gutin ko itong dipstick niya at kung makikita nyo, konti na lang para mapunta siya dito sa pool. Ulitin ko lang mga boss, mamaya mali siya eh. Masaya, linis niya liha. Ano ba yan? Hindi makakita sa kon. Sa sobrang kon. Kita clear oh. Oo, ano? Linis oh. Linis di ba? Yung pagsalin mo ng kon. Hindi, nag-flashing kasi nawala yung kon. Yan lagi yung napapansin ng customer mga boss na after ko nga mag-change oil tapos sinugot ko itong dipstick, malinis talaga itong langis. Hindi daw siya maitim kahit na diesel. Yun nga ay dahil sa bago ko ilagay yung paboritong langis ng mga customer, pina-flashing ko muna gamit ko yung RevX 40. Nakakatanggal kasi yan ng malapot na langis na kumapit dito sa loob ng makina nyo. Kaya kadalasan pag magpa-flashing ako ng makina, kung makikita nyo mapa-diesel or gasoline, RevX 40 ang gamit ko. Isum ko muna itong pagtanggal ko ng fuel pump filter assembly. Sa pagtanggal naman itong fuel pump filter assembly, meron lang naman ako dyan disconnect na dalawang fuel hose. Dito sa upper pump, may hinugot ako dyan na socket wire. At dito naman sa tagiliran ng fuel filter housing, ayan mga boss, after ko nga may angat itong fuel filter assembly, hinugot ko rin yung isa pang socket wire. Ayan mga boss, natanggal ko na itong fuel pump filter assembly. Kung makikita nyo mga boss, itong daliri ko, may itinuturo na arrow dito sa housing niya, tapos dito sa roscas or lock ring, meron siyang arrow pa dito sa upper pump. Dapat yung arrow na yan, tapat-tapat sila. Kapag binuo mo siya ulit, luwagan ko na itong lock ring niya mga boss, pinihit ko yan pakaliwa. Pag maluwag na, naisagad ko na yung thread. Pwede mo na ngayon iangat dahan-dahan itong upper pump niya. Ganun lang naman mga boss, di ba? Naiangat ko na itong upper pump niya. Alam niyo mga boss, ang problema daw nito, delay daw siyang humatak. Alam niyo mga boss, yung ganong kwento, sa fuel filter agad ako pumupunta. Kasi ang possible pag ganyan, sobrang dumi na ng fuel filter nito. Tignan nyo, oh. Mabagal ng Mabagal na siya kumatak. Apo yung speed niya yung Ha? mabagal, parang delay na. Oo, paano magdi-delay? Dumi-dumi na yan. Magdi-delay talaga. After ko nga matanggal yung lumang fuel filter dito sa housing niya, importante mga boss na palinisan nyo nga itong loob ng fuel filter housing, pati yung labas niyan. Siyempre, kasama dyan sa lilinisan nyo itong upper pump niya. Hahanginan nyo lang naman yan mga boss after nyo ang malinisan itong housing ng fuel filter nyo, pati itong upper pump niya. Pag okay na yung pagkakalinis mo, pwede mo na ngayon tanggalin itong lumang o-ring niya o lumang gasket. Ito na ngayon yung bagong gasket na mga boss. Sa paglagay niya, nakita nyo naman, napakadali lang. Hindi naman kayo mahihirapan. Basic lang yan mga boss. At pag okay na, isunod mo naman sa ilalagay itong bagong fuel filter. At gaya nga ng sinabi ko, pag inassemble nyo na yan,
Nakita nyo naman itong araw na tinuturo ng daliri ko dito sa housing ng fuel filter. Pag ipinatong nyo na itong upper pump niya, meron din niyang araw. Ayan yung tinuro ng daliri ko. Itatapat nyo yan dito sa araw ng fuel filter housing nyo. Dapat magkatapat sila. Yung araw dito sa upper pump at yung araw ng housing ng fuel filter nyo. Tsaka nyo ngayon siya ididiin itong upper pump. Nakita nyo naman mga boss, hindi ko na masyadong pinas-forward pa itong video para mas maintindihan nyo na pag kayo na yung gumawa ng sasakyan nyo at magpapalit nga kayo ng fuel filter, kayang-kaya nyo na. Nakita nyo naman, di ba, madali lang. Pag naitapat nyo na yung araw ng upper pump dito sa araw ng housing ng fuel filter nyo, tsaka nyo ngayon idiin dahan-dahan itong upper pump hanggang sa lumapat siya dito sa fuel filter housing. Ganun lang naman mga busi. Basic na basic lang at hindi naman kayo mahihirapan. Halimbawa, lumapat na itong upper pump mo dito sa fuel filter housing. O pwede mo na ngayong pihitin itong lock ring niya. Ikutin mo yan pakanan hanggang sa maisagad mo siya, itong lock ring. Lalaman mo naman pag naisagad mo na itong lock ring. Tingnan mo, yung arrow nila magkalayo pa. Kaya ibig sabihin nun, pipihitin mo pa itong lock ring. Pag naisagad mo yan mga boss, tutunog naman yan tak gaganon yan. Na ang ibig sabihin nga nun, nag-lock na siya. At kung papansinin mo nga, yung araw nitong lock ring, tatapat na yan dito sa araw ng housing ng fuel filter mo at dito sa upper pump yung araw doon. Kaya silang tatlo, yung araw na yun, tapat-tapat na sila. Ibig sabihin nun mga boss, tama na yung pagkakagawa mo. Pero pag hindi pa tapat-tapat yung araw niyan, ibig sabihin, kulang ka pa sa pagpihit nitong lock ring at kailangan mo pang idiin itong upper pump para maisagad mo nga sa pag-ikot itong lock ring niya. And mga boss, gaya ng nangyayari sa akin, hindi ko pa maisagad itong lock ring. Kaya kung makikita nyo, idinidiin ko pa itong upper pump. Pero pasasaan ba't kayang-kaya nyo yan mga boss? Hindi naman ako magtuturo kung hindi nyo kaya Kumbaga, basic lang naman din ang alam ko Ayan mga boss, kung makikita nyo, naisagad ko rin yung pagpihit ko dito sa lock ring niya at kung makikita nyo, tapat-tapat na itong arrow mula dito sa upper pump, sa lock ring, pati dito sa housing ng fuel filter. Dahil sa okay na ito, syempre naman, ibabalik ko na yan sa dati niyang position. Sa pagtanggal naman kasi ng fuel pump filter assembly mga boss, kung nakita nyo, di ba inangat ko lang itong fuel filter assembly, tapos sa pagbalik, nakita nyo yung tinuturo ng daliri ko, may gatla dyan. Balik kung iisipin nyo nga, yan yung pinakalikod nitong fuel pump filter assembly. Kaya ang gagawin nyo, ipapa-slide nyo lang naman yan dito sa tinuturo ng daliri ko. Ayan yung parang flat bar na yan, dyan nyo sa ipapa-slide. Eksakto yan mga boss pag pina-slide nyo. Bali, itatapat nyo lang naman itong fuel filter nyo, yung may gatla nga, dito sa flat bar niya. Pag naitapat nyo siya ngayon mga boss, may ipakapit nyo siya ng kaunti, tsaka nyo itulak pababa. O, di ba? Okay na. Malalaman nyo naman na nag-lock na yan kapag itunulak nyo sa pasagad, tutunog yan, tak, gaganon. Ibig sabihin nun, nag-lock na siya. Pwede mo na ngayon ilagay itong isang socket wire. Yan sa baba mga boss, nakita nyo, di ba? Isinaksak ko na yung isang socket wire. Sa sensor niya kasi yan mga boss, kaya wag niyong kalimutang ilagay. Tapos itong isang fuel hose, ilagay nyo na rin yan. Yan yung galing sa tangke na fuel hose. Siyempre, yung isang fuel hose, kung makikita nyo, hindi ko muna siya inilagay. Pinump ko muna dito sa ibabaw ng fuel filter. Ipapump nyo ng ipapump yan mga boss hanggang sa yung diesel lumabas dito sa isa pang needle ng upper pump mo. Yan kasi yung pagsasalpakan mo ng fuel hose, papunta na yan dito sa makina. Kung sakaling may lumabas na diesel, kapag may bula pa, huwag mong titigilan. Tuloy pa rin sa pagbomba hanggang sa yung lalabas na diesel, buo na. Pag buo na yung diesel na lumalabas, pwede mo na ngayon ilagay itong pangalawang fuel hose. Ayan naman yung papunta na nga sa makina. Tingnan nyo mga boss, pag wala na siyang hangin, hindi ko na maidin itong upper pump niya, kahit bombahin ko siya ng bombahin, ayaw na niya. Ibig sabihin yan, okay na. Pwede nyo na ngayon ilagay yung mga clamp nitong hose at yung isa pang socket wire dito sa ibabaw, i-connect nyo na rin yan. Ayan mga boss, di ba? I-connect ko na. Tapos, bago ko nga start yan, punta muna ako dito sa pangatlong problema ni customer na kapag nag-aircon daw siya, mahina daw yung buga ng hangin. Siyempre, i-check ko muna itong cabin filter niya. Huwag na huwag nyo agad dadalhin sa pagawaan ng aircon mga boss para hindi kayo nagagastusan. Dito muna kayo mag-check up. Madali lang naman yan Sa pagtanggal naman nitong glove box niya, madali lang. Bubuksan mo lang naman itong glove box mo tsaka mo ngayon biglang iangat. O, di ba? Nakita nyo? Tanggal na.
Lapit ko itong camera mga boss para makita nyo nga itong cover ng cabin filter niya. Ayan o, ididiin nyo lang yan mga boss o. Ayan o, nakita nyo diniin ng daliri ko. Ayan, 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 ayan. Titigan nyo maigi. Tapos pag nadiin nyo na yan, o, tsaka nyo ngayon siya hilahin. Nakatusok lang yung dulo niyan. Diba? Pwede nyo na ngayon tanggalin itong cabin filter nyo. Ayan yung filter niya mga boss sa aircon. O, tignan nyo, barado o. Buo-buo yung alikabok niya sa loob eh. O, ba naman mga boss, kailangan pang i-memorize yan kung kailangan siyang hanginan or palitan. At dahil sa first time kong gawin itong sasakyan ni customer, siyempre pinapalitan ko ng bago yan. O ito na yung bagong aircon filter na nabili ni customer. Tanggalin ko muna itong plastic niya mga bossing. Sa pagkabit naman yan mga boss, meron naman siyang arrow. Susundin nga kayo para hindi kayo maligaw. Ayan mga boss, oh, yung arrow, kung makikita nyo tinuro ng daliri ko, dapat yan naka-up. Pag inilagay nyo na nga itong filter dito sa cabin niya. Siyempre naman mga boss, pag inilagay nyo itong filter dito nga sa cabin niya, wag naman yung basta-basta nyo nalang ilalagay. Ilapat nyo siya ng maayos. At ito naman tinuturo ng daliri ko, nakita nyo yung dulo niyan, di ba? Parang may patulis siya, pero ito kudrado. Ipapasok nyo yan dito sa ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo. Kung mapapansin nyo, dito sa kabilang dulo ng cabin, meron siyang butas. Ayan o, ikinakalawit ko itong dulo ng cover nga, nitong filter. At pag naikalawit nyo na yan, ilapat nyo na ngayon itong cover. Yan, mga boss, kung nakita nyo, di ba? Ididiin nyo lang naman yan eh. Pag nailapat nyo na siya, para nga itong cover niya, maglalak na yan dito sa cabin. At pag okay na yung pagkakalagay nyo ng cover, wala ka ng problema, lumapat na siya ng maayos, nag-lock na rin, pwede mo na ngayon ilagay itong glove box niya. Sa paglagay niyan mga boss, kita nyo yung ilalim nitong glove box oh. Yung style niya parang clamp. Sa magkabilang dulo, meron siya noon. Na pag itinapat mo yan dito sa itinuro ng daliri ko, dalawa yan, itatapat nyo siya dyan mga boss, tsaka nyo siya ididiin. Ayan yung magiging parang bisagra niya. Pero itong tinuro ng daliri ko, kabilaan nyo ng mga boss, ayan yung pinaka-stopper niya. Kapag binuksan mo nga itong glove box, yan nga yung haharang para hindi tuluyang bumaba itong glove box. Ayan mga boss, makikita nyo, di ba, sinisentro ko. Pag naisentro ko na yan, tulak nyo pababa. Ayan. O, di ba? Isarado nyo na ngayon. Yun lang. Hindi na maisara. Napansin ko na yun, mga boss, na may problema itong glove box ni customer. Kaya ang gagawin ko dyan, tatanggalin ko nga itong laman ng glove box niya. Baka ayan lang yung nakakabara. Kaya lang talagang hindi. Ayaw eh, oh. Kaya tatawagin ko na lang si customer. Ayun ang pinakamaigi. Sir, pasara, sir! Sir, pasara! Pasara! Ayaw sa akin eh. Ayaw sa akin. Ikaw magsara. Ito. Oh, sige, ako na. Sasarakan. Bisado mo to eh. Ikaw nga. Ha? Natanggal na. Natanggal na ba? Hindi po. Ito Ah. kabitan. Eh pag sinasara mo, ganyan na lang. Ganyan na lang po, hindi lang nagtatama. Ito po yung nagkano rin siya. Ba't nasira yan? Hindi po, ito po yung kompo. Siguro may biglang nagsara din eh. Ito po yung kabitan nito. Pasensya muna mga boss, hanggang dito lang muna. Ayusin ko muna itong problema ni customer. Idamay ko rin sa gagawin. At muli mga boss, abangan nyo sa last part dahil nga sa magro-notice pa kami ni customer para malaman namin kung okay na ba itong sasakyan niya. Bumalik ba yung dating hatak nito? Lumakas ba siya? At syempre naman yung buga ng hangin ng aircon niya kung lumakas ba. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!